very relatable, and I believe God is going to talk to us in such a powerful way. Luke 15 verse 11, Jesus continued. So we're gonna answer that question kung bakit siya nagpapatuloy in the moment. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there in the distant country, he squandered his wealth with wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed figs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.'" I will talk to you about on this message, lost and found. Lost and found. Amen? We are going to talk about one of the most famous passages in all of the Bible. In fact, kinukonsider ito na parable of the parables. Okay, it is a story kung saan ang isang master ay merong 2 anak. Yung kanyang bunsong anak ay nagmadali at kinuha yung kanyang inheritance o yung kanyang mana. Nagpakalayo-layo sa malayong lugar. Kaya nga malayo Nagpakalayo-layo sa malayong lugar. Ginastos niya yung lahat ng kanyang mana sa iba't ibang klase ng pamumuhay. Hanggang sa naubos yung lahat ng kanyang resources, nagkaroon na matinding tagutom. Wala siyang makuwang trabaho at ang naging trabaho niya tagapagpakain ng baboy. Na-realize niya, mas maswerte pa yung mga katulong ng tatay ko, may kinakain, pero akong anak dito nagsisettle sa pagkain ng baboy. Babalik ako. Nung bumalik siya, tinanggap siya ng kanyang tatay, ni-restore lahat ng bagay na meron sa kanya. However, yung kanyang kapatid na panganay, hindi natuwa sa kanyang pagbabalik, na nagpaparty pa yung kanyang tatay para sa kanya. Pakiramdam niya kasi hindi deserving yung swail na anak ng celebration. Pero ang sabi ng ama sa kanya, "Anak, all that I have is yours. Lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo din." Bagamat hindi sila pareho ng ugali, pareho silang minahal ng ating Panginoon. And alam ko marami sa mga Christians, familiar na ho kayo sa story ito. In fact, kahit hindi ho kayo mananampalataya, hindi kayo Christian, you probably heard or seen this in a movie or something. So meron tayong idea kung ano ang storya ng tinatawag nilang prodigal son. Pero para mas maintindihan ho natin yung konteksto kung bakit ito tinuro in the first place ng ating Panginoon, we have to look for its context. Everybody say context. Kasi ang context napakahalaga niyan. No, magandang pag-usapan kung paano ang isang batang ito ay umalis, nagbalik sa Panginoon, pero mas maiintindihan natin kung bakit sinabi ito ng Panginoon, kung makikita natin mismo, ano ba ang naging dahilan kung bakit si Jesus Christ, kwinento niya yung story patungkol dito sa tinatawag nating prodigal son. At para mas maintindihan natin yung konteksto ng Luke 15 na binabasa natin, kailangan mo munang balikan all the way to Luke 14. So 2 chapters. Hindi natin pag-uusapan yan kasi aabutin ho tayo ng 5 hours. Okay lang ba? Ready naman ako kung gusto ninyo. Okay, so hindi na. Okay, so Luke 14 talagang iling na iling. Wag, Pastor, no. Okay, magdi-dinner pa ako mamaya. Okay, Luke 14 to Luke 15. Pag tinignan niyo po yung context o yung story sa Luke 14, makikita ho ninyo that this is actually a series of lost, mga nawala. Kung titignan niyo sa Luke 14, meron doong lost of opportunity, meron doong lost of priority. Pagpasok ng Luke 15, may lost sheep, may lost coin, at yung pinag-aaralan natin, yung lost son. 5 nawala in 2 chapters. All of these parables, all of this story, only point to one thing, the grace of God. Yung kagandahang loob ng Diyos. Yung sukdulang biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. How many among you are grateful for the grace of God? I mean, actually, the only reason why I'm still standing here is because of the grace of God. Kung merit system based on performance, hindi ako karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan. Merong mas magagaling magsasalita, maraming mas may experience patungkol sa ministry, and yet, thank you for God's grace na inaalaw niya akong magawa ko yung pinapagawa ng Panginoon sa akin.
Unfortunately, pag pinag-uusapan natin ng grace, busy-busy tayong i-define ang grace, i-illustrate ang grace, ituro ang grace, kantahin ang grace, pero marami sa atin hindi nakakaranas ng grace ng Lord. Pag sinabing grace ng Lord, ito po yung favor ng Panginoon. Yung unmerited, unearned, undeserved favor of the Lord na ipinaranas po niya sa atin. Pabor na ibinigay niya kahit hindi ka karapat-dapat. Pabor na ibinigay niya kahit hindi ka deserving. Pabor na ibinigay niya kahit hindi mo pinaghirapan, pinagkaloob ng Panginoon. Na sa kabila ng ating kamalian, kakulangan at kahinaan, ipinakita ng Diyos, mahal ko pa rin kayo. Madalas nating kinakanta, inaawit, pinipreach ang grace ng Lord, pero marami sa atin hindi nararanasan ang fullness of God's grace. Ano ba mga kapatid na trivia lang, ang sabi ng maraming Bible scholars, ang salitang grace o charis o haris in the Greek, ito po ay nabanggit ng 159 times in the Bible. 159 times binanggit ang salitang grace. Pero alam nyo ba, ni isang beses hindi yan binanggit ng ating Panginoong Yesus. 159 times pero hindi binanggit ni Jesus. Hindi binanggit ni Jesus, pero ang sabi ng John chapter 1, Jesus is full of grace and truth. Hindi niya in-explain, hindi niya in-illustrate, hindi niya pinakita, pero ibinuhay ng Panginoon. Because sometimes we are so busy explaining, pero hindi natin isinasabuhay. Alam nating i-explain at ituro ang faith, pero minsan wala tayong faith. Pero si Jesus, hindi man niya binabanggit yung salitang grace, pero pinersonify ng ating Panginoon yung grace that He is by God's grace. He is full of grace and He is full of truth. Palapakan natin ang ating Panginoon. So in order for us to understand ano talaga ang puso ng Panginoon regarding dito sa story ng prodigal son, we have to at least go back all the way to verse 1 ng Luke 15. Kasi tatlong sunod-sunod na parabola yan eh. Yung lost sheep, yung lost coin, and then lost son. Para mas maunawaan natin, bakit nga ba kwento ni Lord yung tatlong sunod-sunod na storya, babalik tayo sa verse 1. Ang sabi ng Luke chapter 15, verse 1. Are you still with me? Oh, buti na lang. Kasi nagsisimula pa lang eh. Yung iba sa inyo tulog na yata agad. Oh, may mga, kaya ako lagi kong chine-check eh. Kasi sa tagal ko pong nagpipreach at sa tagal ko sa ministry, ang dami ko na nakilalang tao, professional matulog. Habang nagpipreach. Sinasabi nila, wala akong talent, pastor. Yung natutulog ka habang preaching, talent yun. Amen? Yung hindi nakapikit pero tulog, alam niyo yun? Nagluluha yung mata, ibig sabihin humikab yun. Okay? Luke 15 verse 1. Nakukulture shock yata yung mga first time guests natin. Hi po sa inyo kung kayo pa yung first time namin nakasama. Then all the tax collectors, verse 1. And all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him, referring to Jesus. And the Pharisees and scribes complained, saying, this man receives sinners and eats with them. Hold on, hold your horses. Balikan lang natin para mas maunawaan natin. Then all the tax collectors, after Luke 14, then all the tax collectors, after explaining the lost opportunity, ang sabi ng scripture, then all the tax collectors and sinners drew near. Lumapit sila kay Jesus upang makinig kay Jesus. And the Pharisees and scribes complained. Yung mga sinners na kinig, yung mga religious leaders nag-complain. Kita niyo yung difference? At ang kanilang complaint, this Jesus, this man receives sinners and eats with them. Nagko-complain sila kasi bakit si Jesus, nagkiklaim na Messiah, tagapagligtas ng Diyos, nakapagligtas ng mundo, holy and righteous, and nakikikain sa mga sinners, tax collectors, and even prostitutes. Hindi nila maintindihan kung paano yung isang Mesayang Diyos na banal, nakikikain kasama ang mga makasalanan. Bakit kung sino yung hindi religious, yun yung kasama ni Jesus? Bakit kung sino yung hindi banal, yun yung kasama ni Jesus? Hindi yan nakaka-live up sa standard namin, pero yun yung kasama niya. Kaya nagko-complain ng mga Pharisees, sabi nila, hindi nila deserve yung atensyon ng Panginoon. Pero right there and then, pinakita ng Panginoon sa kanila, live na live, yung compassion na ipinikita ng Panginoon sa lahat ng mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Kasi hindi man natin deserve ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Ni hindi ka nga sigurado kung bakit ka nandito sa church in the first place. Kasi sabi mo, pag pumupunta ako sa church, para ako nasusunog at parang hindi ako deserve sa pag-ibig niya. Pero maraming salamat, tinanggap ako ng Panginoon sa kanyang tahanan. Napansin nila na si Jesus was filled with compassion na tinanggap niya ang mga taong makasalanan. Samantalang ang mga Pharisees, hindi sila deserve niyan. Because sometimes mga kapatid, the way we see people is way different from the way God sees people.
Tayo kinakategorize natin ng tao, pero ang Diyos hindi siya nagkakategorize ng kahit sino. All of us are welcome in His arms. All of us are welcome to His arms. All of us are welcome to His presence. Hallelujah. Then he goes on sa preceding verse, na kwento niya yung parable of the lost sheep, kung saan may isang pastol o shepherd na merong 100 tupa, nagtupak yung isa, at imbis na magstay siya sa 99, hinabol niya yung isa, iniwan yung 99, at nung nakita niya yung isa, nilagay niya sa kanyang balikat, umuwi uli siya at nagpaparty siya sa kanyang buong barangay dahil dun sa isang natagpuan. And then sumunod na story ng Panginoon, yung parable of the lost coin, na may isang babae na may 10 coins na nawala yung isa niya, at nung nawala yung coin na ito, hinalungkat niya yung buong bahay niya, yung carpet at yung bangko niya, binaliktad niya lahat just to find the one. At nung nakita niya yung kaisa-isang coin, pinatawag niya ang kanyang mga kapitbahay at nagpa-party siya. Napansin niyo yung progression, mga kapatid? Yung isa may 100 sheep, yung isa may 10 coins, yung isa may 1 lost son. 100, 10, and 1. Amen? Because sometimes, kapag sinasabi nating mahal tayo ng Diyos, we always look at 100. Marami naman kaming mahal ni Lord. 100 kami. Amen? Na parang pakiramdam natin, we are just one of the faces in the crowd. Hindi po. When God says He loves you, He loves you. Amen? Personally. Alam niya yung iyong baho at hininga at utot. Hallelujah, praise God. Sorry. Amen? Pero minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan. Ipinakita sa 3 parables na ito, mga kapatid, ang extent na kayang gawin ng isang tao para mahanap lang yung isang bagay na kanyang pinapahalagahan. Because lost people matter to the Lord. So yung buong Luke 15 is actually a story of celebration kung saan ang mga nawala ay natagpuan. When the lost is now found. So in Luke chapter 15, binanggit ng Panginoon yung story of the prodigal son. Let's go back to verse 11. So Jesus continued, pagkatapos ng 2 parable, pagkatapos ng lost sheep and lost coin, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Jesus loves to tell story. He's a master storyteller. That's why everybody's drawn to him. So there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So the father divided his property between them. That's interesting. Ang sabi, meron daw isang tatay na may 2 anak. So we have 3 characters already. Tatay, panganay na anak, at bunsong anak. Klaro? Klaro. Now, yung bunsong anak daw lumapit sa kanyang tatay. Sabi niya, "Dad, hindi na ako makapag-antay na mamatay ka. Gusto ko nang kuhanin yung aking inheritance. Pwede ba?" Ang tatay naman, because of his extravagant and lavish love, dinivide niya yung kanyang pag-aari sa kanyang panganay at sa kanyang bunso. Now, this is interesting kasi yung taong ito, yung tatay na ito na hindi pinangalanan, ito ang hero ng ating story. At alam ko sa mga Bible natin nakalagay yan, story of the prodigal son. But this story is more than just about the prodigal son, the lost son. It is a story of the goodness of the father. Amen? Because the prodigal is a negative connotation sometimes. Prodigal, pariwara, rebelde. But actually, the word prodigal in the Greek is actually pwede mong gamitin in a positive way. Kasi ibig sabihin ng prodigal is extravagant, labis-labis, sobra-sobra. At kung ang prodigal son ay labis-labis sa kanyang pagre-rebelde, ang ating Ama naman ay labis-labis sa kanyang pagmamahal. So meron siyang 2 anak, isang rebellious, isang religious. Isang obedient, isang happy-go-lucky. So ang sabi ng bunso, "Give me my share. And pardon me, for many years, ang alam ko na dahilan kung bakit niya kinuha yung kanyang mana, by the way, getting your inheritance while your parents are still alive is not just disrespectful but stupid. You know that? Alam niyo kung bakit? Kasi ang inheritance o ang mana habang tumatagal lumalaki. Amen? Pero hindi na siya makapagantay. Sabi niya, ibigay niyo na po sa akin yung lahat ng aking mana. Amen? Hindi siya makapagantay na mamatay yung kanyang tatay. Kaya ibigay. So akala ko noon, ang younger son na ito, napaka-greedy niya naman, napakasakim niya naman sa salapi. Biruin mo, hindi pa patay yung tatay niya, kinukuha niya na yung kanyang mana. Pwede, no? Pero na-realize ko, mayaman siya eh. At kung kukunin niya yung kanyang inheritance, he will not be richer than he already is. Mayaman na siya. May servant pa siya. So kung kukunin niya yung mana niya, hindi siya yayaman.
So it's not really after the money, isn't it? In the first place, kaya ako din sinabi stupid sapagkat, alam niyo ba, sa Jewish inheritance law, ang Jewish inheritance law, ang pinapaboran ng mana o inheritance, yung panganay. Dahil bunso siya, hindi niya makukuha yung 50% ng pag-aari ng tatay niya. Ang makukuha niya yung 50% na meron yung kapatid niya. Mathematics. Okay? Bakit? Ang mga older brother, ang nakukuha nila is 2/3, 66%. Ang nakukuha ng bunso, 33%. So hindi siya nakakuha ng 50, ang nakuha niya 33, which is half ng nakukuha ng kanyang kapatid na panganay. So again, why would you get it kung alam mo naman na konti lang ito in the first place? So obviously, hindi niya gusto talaga yung pera. Hindi niya gusto yung yaman. You know what I realized? What he really wants is not the money. What he wants is control. Kasi ang gusto niya, independence. Gusto ko maging malaya. Alam kong mayaman ako sa poder ng aking tatay, pero hindi ako may control ng aking yaman. I want my fair share. Gusto kong kuwanin yung control, gusto kong ako ang magbayari ng sarili kong buhay, ako ang mag-control kung paano ko to gagastusin, at hindi siya makapag-antay na mamatay yung kanyang tatay to enjoy the inheritance. Naging impatient siya, naging discontent siya. Mas pinili niyang kumuha ng isang timbang tubig at iniwan niya yung ilog na meron yung tatay niya. Kung nasa poder siya ng source, he has unlimited access to the wealth of his father. And many of us, marami sa atin, we always settle for less. Okay na sa atin yung meron tayong isang timbang tubig, samantalang meron tayong source na lagi natin mapagkukunan ng lahat ng ating pangangailangan. Bakit? Ang gusto natin, independence. Gusto natin bumukod tayo. Gusto natin yung makukuha natin. We always settle for less. Everybody say, don't settle for less. Kaya lagi ko sinasabi, mga kapatid, kung ang Diyos Ama natin ay tinuturing lang natin na relevant pagdating sa langit at impyerno, you are missing a lot. Listen to me. If your Father in heaven nagiging relevant lang sa buhay mo pagdating sa usapin ng langit at impyerno, you are missing the point. Kasi madalas nagiging relevant lang si Lord sa buhay natin pagka usapang patay na eh. Kasi may sinasabi ko, mga kapatid, yung minsan nagiging relevant lang si Lord. Alam ba, hindi naman lahat ng young people ganito, no? Pero ako din, naging biktima ako nito na dahil young people ka pa, bata ka pa, ay, pwede ko pang gawin ng lahat ng gusto ko, malakas pa naman ako eh. Matagal-tagal pa naman yung buhay ko eh. So hanggat wala ka pa dun sa kalapitan ng buhay mo sa pagkamatay, parang hindi mo pa kailangan si Lord, parang hindi pa siya relevant sa buhay mo. Na nagiging relevant na lang siya pag na-diagnose ka na ng terminal disease, nagiging relevant na lang siya pag malapit ka ng mamatay. Doon na lang natin minsan naaalala ang Panginoon. Ay, oo nga pala, baka may second life, may afterlife. Kailangan ko tumawag sa Panginoon. At kung ganyan ang pananaw mo sa Diyos, na nagiging relevant lang siya doon sa dulo ng iyong buhay, you are missing a lot. Kasi ang Diyos hindi lang concerned sa destination mo. Ang concern din ng Panginoon sa journey mo. That while you are still here on earth, God wants you to experience heaven with God in His presence. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. So hindi natin pwede sabihin, malakas pa naman ako, talented pa naman ako. Hindi natin hawak ang ating bukas. Hindi natin alam kung buhay pa rin tayo bukas. Amen? I've seen people, 12 years old, na heart attack. So don't be confident na bukas buhay pa tayo. Amen? So sabi niya, Lord, give me, give me, give me. There's something wrong. May mali sa relasyon natin sa ating parents kung ang lagi lang natin hinihingi ay yung mabibigay nila sa atin. Amen? Balikan niyo yung verse na yun. Ano ang sabi ng verse 12? Verse 12. The younger son said to his father, Father, give me. Everybody say, give me. Give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me. Amen? Gusto niya lang, give me. Amen? Ito yung gusto kong makuha. Amen? Ito, Lord, bigyan mo ako nito. At walang mali, no? Na kung ikaw ay nagsisimulang Kristiyano, minsan talaga hindi maiwasan humingi tayo sa ating Panginoon. Pero gusto ko lang ipaalala sa lahat ng global family natin all across the world na ang pagiging Kristiyano is not a weekend hobby. Na pagiging Kristiyano is not a once a week experience with the Lord. Dapat si Lord maging relevant sa iyo hindi lang kapag Sunday. Hindi lang kapag malapit ka ng mamatay. Kundi ang Diyos relevant sa iyo every single day of your life. Kasi may mali sa relasyon kapag ang lagi mo lang gusto yung mabibigay ng ibang tao sa iyo. Kasi kung ganyan ang ating pananaw sa ating Ama at sa ating Diyos, para niyang sinasabi sa tatay niya, Daddy, I want your inheritance, I want the blessing, but I don't want your presence. Klaro? Kasi may balak siyang lumayas eh.
Ang gusto ko lang yung mana. Gusto ko lang yung blessing. Sounds familiar? Amen? Na may hindi kayo to, taga-ibang church to kasi kayo, perfecto kayo, hindi kayo nagkakamali, hindi kayo nagkukulang, okay? May mga kilala tayo, di ba? Kilala nyo lang, hindi kayo to. Hindi katabi nyo. Okay? Walang kinalaman to sa inyo. Hindi kayo to. Okay? Perfecto kayo. May mga kilala kasi tayo, mga kapatid, They want to settle for less. Amen? Kailangan lang nila ang Panginoon pag may kailangan sila. Gusto nila yung blessing, ayaw nila yung blesser. Gusto nila yung gift, ayaw nila yung gift giver. Gusto nila ng healing, ayaw nila ng healer. Gusto nila ng provision, ayaw nila ng provider. Gusto ko yung blessing mo, Lord, pero ayoko ng presensya mo. I want the blessing and not your presence. Ginagawa nating sanctified SM si Lord. We got it all for you. Parang, Lord, sige, pengi po. You got it all, di ba? You got it all. Meron ka lahat, meron ka lahat. Sabi ng Lord, hindi ako sanctified SM. Panginoon ako, hindi pengi noon. Kapag si Lord kasi, tinanggal mo sa pagiging Panginoon at ginawa mong pengi noon, may problema talaga dyan. Amen? Because there is something wrong with the relationship. Kung ang lagi lang nating objective, kung ano makukuha ko sa Panginoon, give me, give me, give me, give me. But God is so extraordinary in His love na hindi niya question yung desire ng kanyang anak, hinati niya yung mana. Fair share. 66% sa panganay, 33% sa anak. Verse 13. Not long after that, the younger son got together all he had. Everybody say, got together. Bear that in mind. Okay, not long after, the younger son got together all he had and set off to a distant country. And on that distant foreign land, he squandered his wealth in wild living. And after he has spent everything, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. A lot of truths in these two verses. Una, ang sabi doon, pagkakuha niya ng kanyang mana, not long after that. Notice that? Not long after that. So pagkakuha niya ng kanyang mana, hindi agad siya umalis. Anong ginawa niya? He got together all that he had. Kasi yung inheritance na nakukuha nila, hindi lang yung pera. May nakukuha silang inheritance na agriculture. Meron silang nakukuha inheritance na lupa, livestock, poultry. So binenta muna nila. Actually, that is the Greek word there is synago. Nang ibig sabihin to encash. Got together. Ipunin lahat. Kaya nga doon natin kinuha yung synagogue. Synagogue. Ay, hindi nyo alam, okay? Synagogue is a modern day church. Na si Jesus pumupunta ng synagogue because doon nag-gather ang mga tao. So that's what happened. Pagkakuha niya ng kanyang mana, hindi kagad siya umalis. Siniguro niya munang i-encash ang lahat. Doon muna siya nakikikain. What a loving father, isn't it? Kinuha mo na yung mana mo pero nakikikain ka pa. I mean, he got everything. He made sure. And I believe, madalian yan. Kaya yung pagbebenta niya ng lulupa, madalian. Lahat, mabilisan. Yung pagbebenta niya ng livestock, mabilisan. He settled for less. Gusto niya lang makaalis. Saan daw siya pupunta? To a distant country. Malayong bansa. Amen? Naalala ko dito si Jonah. Nung sumuway siya sa Panginoon, pumunta siya ng Tarshish, pinapapunta siya ng Nineveh. So, alam kong maaaring hindi kayo pamilyar sa dalawang lugar na yan, pero pag tinignan niyo po yan sa mapa na nasa likod po ng Bible ninyo, kaya actually may mapa yung mga Bible natin, kasi gusto nating ipakita na yung Tarshish to Nineveh ay 5 beses na mas malayo dun sa kanyang original location. Ibig sabihin, willing siyang magbiyahe ng 5 beses na mas malayo, makalayo lang sa Diyos. Matakbuhan lang yung utos ng Diyos. Makapagtago lang sa Diyos, as if namang matataguan niya yung Diyos. Kahit nasaan, nandun si Lord. And I believe isa sa mga reason kung bakit siya pumunta ng distant country para wala makakilala sa kanya. Amen? Kasi kilala siya sa pagiging anak. At yung geographic distance na ito, yung paglayo niya sa isang malayong bansa, is more, I believe it is symbolic. Na hindi lang ito geographical distance, but relational distance. Na yung kanyang relasyon sa kanyang ama ay napalayo. Kasi the moment na kinuha niya yung mana niya, hindi lang niya basta binastos at dinisrespect ang tatay niya, buong pamilya niya tinakwil niya in essence. Wala na akong paki sa inyo. I will go to a distant country and I will live my independent life. Ibig sabihin, noon sa poder ng tatay niya may accountability, may covering, pero mas pinili niyang lumayo sa accountability. And the moment, listen to me, the moment na lumabas ka sa accountability, that's the start of your destruction. Let me repeat, simula ng pagbagsak kapag nawalan ka ng accountability.
Very important na may mga taong nagpapaalala sa iyo kung anong tama at mali. Kasi sa pananaw natin, lahat ng bagay tama. Try nyo magsaway ng mga gumagawa ng mali. Uy, kapatid, bawal yan. Wala akong ginagawang masama. Ito naman, minamasama mo naman lahat. Kasi sa pananaw nila, walang mali eh. Kaya kailangan mo ng mga taong nakatingin on the outside para magsasabi sa iyo may mali. And respect their opinion and respect their advices. Amen? And ibig sabihin na walan siya na accountability. Umalis siya ng labas ng kanyang bahay. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ba't ganun, no? Pag lumalayo ka kay Lord, parang nabobobo, ganun. Parang di mo na alam kung ano mga desisyon mo sa buhay. Lagi ko sinasabi sa kanya, alam niyo kung bakit? Kasi the moment na lumayo ka sa wisdom, pag lumayo ka sa wisdom, mawawalan ka ng wisdom. Sino ba source ng wisdom? Si Lord. Kaya nagtataka ka nung wala ka kay Lord, wala ka rin peace, wala ka rin kapayapaan, lumayo ka sa source ng peace eh. Lumayo ka sa source ng joy, lumayo ka sa source ng blessing, lumayo ka sa source ng joy, nag-expect ka ng joy. Lumayo ka sa source ng wisdom, nag-expect ka ng wisdom. Come on somebody, you cannot expect that. Kasi lumayo ka eh. He came to a distant country, lumayo siya at nag-expect siya ng blessing. No, you could not do that. Eh katulad ng older brother yung older brother hindi umalis. Kasama niya yung kanyang tatay. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lang to geographical distance, kundi relational distance. Kasi hindi porket hindi ka umalis ng bahay, ay hindi ibig sabihin, hindi ka distant. May mga tinatawag nga tayong distant parent eh. Di ba, ang tawag ng distant parent, yung mga malalayo, mga kamag-anak namin, malalayo magulang namin, pero hindi porket nasa loob kayo ng bahay, ay close kayo. Hindi lahat ng nasa loob ng tahanan nag-uusap. So yung older son, he's at home, but he is distant. Malayo siya, relationally. Amen? So pareho sila in essence. Came to a distant country. Sabi ng Bible, again, let's go back to verse 14 for context. Pagkatapos niyang gastusin yung lahat ng kanyang mana, saan daw? Winaste niya, sinayang niya sa wild living. Everybody say wild. Hindi natin alam kung yung definition ng wild. Parang katabi mo. Amen? Pwedeng ginastos siya sa pagsusugal, pag-iinom. Di natin alam. Sa bisyo, di natin alam. Pero sabi ng scripture, siguro akala niya lagi siyang mayaman. Akala niya siguro lagi merong resources. Kaya nung ginastos niya ang lahat, nagkaroon ng matinding taggutom doon sa country na kanyang kinabibilangan and he began to be in need. Na-realize ko siguro na dahil siya ay nasa foreign country, nagkaroon ng matinding taggutom. So let's say, nagkaroon ng pandemic. Okay? Wala siya mapuntahan na trabaho. So verse 15, so sabi ng next verse, verse 15, so dahil wala siyang, nangailangan na siya, nag-apply siya ngayon ng trabaho. Sa verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. So ginawa niya, dahil nagkaroon ng famine at tagutom, let me just tell you this. Naniniwala ako na ang lalaking ito ay hindi lang mayaman, but also educated. Right? Kasi ang mga rich people, they have the privilege of being educated. Pero kahit educated siya, walang nagawa yung diploma niya nung nagkaroon ng tagutom. Walang nagawa, amen, yung mga tao, amen, sa kanyang paligid nung nagkaroon ng tagutom because pag sa panahon ng famine, everybody just wants to survive. At dahil lahat gusto mag-survive, nasa foreign country siya, nasa ibang lugar siya, sigurado ako ang priority ng trabaho, yung mga kababayan nila. Foreigner siya. Nag-apply siya ng trabaho, hindi niya kahit may diploma siya, hindi siya matanggap eh. So ano nangyari? Sa verse 15, imbis na sa office, imbis na magandang trabaho, ang napasukan niyang trabaho, tagapagpakain ng baboy. Fig farmer. Verse 16. Sa sobrang baba ng kanyang sitwasyon, verse 16, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Napunta siya sa lowest of the lows. Bakit? Naging tagapagpakain siya ng baboy. Everybody say baboy. Sa panahon ngayon, pag may babuyang ka, mayaman ka pa eh. Uy, sister, ang ganda, may babuyang ka. Asensado ka na talaga. Pero nung unang panahon, amen, lalo sa Jewish culture, alam niyo ba na mga Jewish people, especially back then, illegal sa kanila na mag-alaga ng baboy because ang baboy is considered as dirty or unclean. So for him na mag-alaga ng isang bagay na bawal at marumi is actually the lowest of the lows. To make matters worse, nag-aalaga na nga siya ng baboy, nung tinitignan niya yung baboy na kumakain,
Pinagnasaan niyang kainin yung kinakain ng baboy. Sa sobrang gutom niya. Sa sobrang desperate niya. Pasensya na ho kayo sa illustration ko. Pero sino sa inyo mga kapatid, kung gutom na kayo, pero may kaning baboy, kakainin niyo? Taas kamay. Halimbawa, isang araw na kayong hindi kumakain, pero may kaning baboy. Sige, okay na to. Game na to. Sino? Taas kamay. One day. One day yun naman eh. One day na eh. Pero may one day ka na hindi kumakain eh. Ayaw? O, 2 days. 2 days. 2 days po. 2 days. Ba, 2 days na talaga. Desperado ka na eh. 2 days. 2 days. Wala pa. 3 days. 3 days. 3 days. Okay. 5 days. Talagang grabe na to. 5 days, mamamatay ka na. Ano, kuwan. Di ba, hindi natin. Siguro iba yung kaning baboy noon sa kaning baboy ngayon, pero kaning baboy pa din yun. I mean, para mapunta siya sa dagpo na pinagnasaan niyang kainin yung baboy. And notice mga kapatid, just for you to put this in context, ang kausap ni Jesus dito, binigyan ko kayo ng context kanina, ang kausap ni Jesus dito mga Jewish people, mga Pharisees and Sadducees and tax collectors and sinners. And I can assume habang si Jesus ay nagkukwento sa kanila, lahat sila talagang nakatutok sila sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, may isang lalaki na kinuha niya yung kanyang yaman, naglaya siya at iniwan niya ang kanyang tatay. Sabi siguro ng mga Pharisees, nakita niyo yan ha? Mga sinners ha? Kayo yan, yung sinasabi ni Jesus. Okay yan Lord, sige tuloy niyo yan, maganda yan. Okay, tuloy niyo yan. O pakinggan niyo mabuti ha? Kayo yung sinasabi ni Jesus na yan ha? Nararanasan niyo ba minsan yun? Habang nagpipreach ako, kinakalabit kayo ng katabi niyo. Uy, ikaw yan ha? Sinasabi ni Pastor ha? Ikaw yan ha? O parang Pharisees. Lalo pag anak niyo yung katabi niyo, asawa niyo yung katabi niyo, narinig ba sinabi ni Pastor ha? Gawin mo yan. Okay? Pero, nung pumunta na si Jesus dun sa tagpo, sinabi niya, nangailangan ng taong ito at pinagnasaan niyang kainin yung pagkain ng kanin baboy, nag-alaga siya ng baboy, siguro naririnig ko sa kanila na, wow, gross, iyo, kadiri. Because for them, ang baboy ay unclean. Alam ko, ginagawa niyo siyang pork chop. Ginagawa niyo siyang crispy pata. Pero sa kanilang culture is way different. Hanggang ngayon, sa Middle East, bawal ang baboy. May illegal nga magpasok ka ng baboy sa kanilang lugar Saudi Arabia. Di ba? Kahit pumunta ka sa Qatar, napunta kami sa Qatar, bawal talaga. Kahit yung chicharon lang, ginawa mo ng chicharon, hindi po yan baboy. Chicharon yan, baboy, nakalagay Kaya ginagawa ng mga Pilipino, pinapalitan nila yung label, chicharong manok. Pero baboy yun. Kasi nga bawal Makukulong talaga sila. Kasi bawal mag-raise ng baboy, especially in the Middle East. So, for Jesus to tell that story, ang sabi ng mga tao, wow, nakakadiri naman, nakakadiri. Pero, yung nakakadiri, yun yung kanya napuntahan. He became a pig farmer. Just want to tell you this mga kapatid. Ang resulta ng kasalanan lagi nakakadiri. It's always not pretty. Amen? Kasi kung titignan nyo yung story, anak siya, mayaman siya, servant siya, pero at this point, habang tinitignan niya yung pagkain ng baboy, parang mas okay pa yung lagay ng baboy kaysa sa kanya. Kasi at least yung baboy kumakain, pero siya hindi. Pinagnasaan niya. Sabi, he longed to fill his stomach with pig's food. Gusto niya. Sabi niya, sige na. Wala na nga kinakain. Share tayo. Pero ano sabi ng Bible? No one gave him anything. Kahit baboy, pinagdamot sa kanya He longed to fill his stomach with food. Because listen to me, there are some things that will fill you. But only God can fulfill you. Always remember that. Pero ang sabi, pero nung ginusto niya, no one gave him anything. Asa na mga kaibigan niya? Wala na. He found no mercy at all. Habang nakaupo siya doon, gutom na ako. Gusto ko na kumain. Kahit itong pagkain ng baboy, pwede na rin. And then verse 17, something happened. Verse 17. Ang sabi ng verse 17, when he came to his senses. Sa Tagalog, nung natauhan siya, sabi niya sa sarili niya, aba, yung mga katulong ng tatay ko, may kinakain sobra-sobra pa. Pero akong anak dito, gusto kong kainin yung pagkain ng baboy. Na-realize niya na kung wala siya sa poder ng kanyang tatay, walang pag-asa ang kanyang buhay. So noon na tinitignan niya, buti pa yung baboy. Mas maganda pa lagay ng baboy kaysa sa kanya. Ngayon naman na-realize niya, mas maganda pa yung lagay ng mga servants kumpara sa kanya. Bakit? Nakalimutan niya na kung sino siya Kasi minsan, pag nakuha mo yung blessing, nakakalimutan mo kung sino ka Sometimes the blessing, minsan may side effect ang blessing, amnesia. Alam nyo, every Sunday, lagi may lumalapit sa akin, Pastor, pag-pray mo naman ako, napagpalain ako, magkaroon ako ng trabaho, magkaroon kami ng branch ng negosyo. Sige, ako naman, pray. Pero na-realize ko, pagka pinagpipray ko, tapos nagkaroon ng negosyo, nagkaroon ng trabaho, nawawala sa church, nakakalimot kay Lord. Sabi ko, parang may problema yata, kasi pag nakakakuha ng blessing, nagkakaroon ng amnesia.
Kaya pag may nagpapapray, pag-pray mo, pag-pray ko pa kaya ito? Biro lang, biro. Siyempre, pinag-pray na. Pero yun talaga epekto minsan, di ba? Pag pinagpapala, nakakalimot. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw topic ngayon. Okay? Ikaw topic talaga. Naalala ko nung pinagpipray mo yung trabaho mo, lumuluhod ka pa kay Lord. Sige na, Lord, sabi na Lord, okay, ito na ang trabaho. Sabi na Lord, sige, ating ka na ng Sunday. Lord, sorry, busy lang talaga. Marami lang talagang blessing na binibigay mo. Para kang ketongin. Hindi bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Nasaan? Umuwi ng bahay, in-enjoy yung blessing, nakalimutan yung gift giver. Ang early signs of dementia yan, kapatid, okay? Pero, when he lost everything, nung maraming-marami siya, nakalimutan niya yung kanyang sarili. Pero nung nawala ang lahat sa kanya, na-realize uli niya, naalala niya kung sino uli siya. Ang nakakuha. Bakit ako nagsisettle for less? Ay, masan, babalik ako sa kanya. So verse 18, sabi niya, I will go back to my father and I will say to him, Father, kung nari British siya, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Nung na-realize siya, teka lang, parang mas masarap pa kinakain ng mga katulong ng tatay ko kaysa sa akin. Buti pa yung baboy may kinakain. Natauhan siya eh. Pag walang-wala ka kasi talaga, matatauhan ka eh. Sino sa inyo mga kapatid, totohanan lang, huwag na kayo magtaas ng kamay. Kaya lang kayo bumalik kay Lord nung walang-wala kayo. True, di ba? Hindi natin ninusgan. Lahat tayo, pumunta tayo sa stage na yun eh. Na nung marami tayo, nakakalimutan natin siya, pero pag na-hit mo yung rock bottom, naaalala mo yung rock. Si Jesus. Tsaka mo lang siya naaalala eh. Hindi kayo ito, Tagaybang Church to ha. Tsaka lang natin naaalala eh. Eh sabi niya, nung natauhan siya, teka lang, ba't ako nagsisettle for less? Eh anak ako, meron akong access sa lahat ng blessing na binibigay ng ama ko. Teka, babalik ako sa kanya. So nag-start siya ng speech, siguro pumuha siya ng computer table, okay, naglatag siya, pumuha siya ng office table. Okay, ano kaya sasabihin ko sa tatay ko pagbalik? Okay, Dear Papa, mali, pangit ang cornish. Okay, Dear Daddy, you've been so, pa-English pa, nagpapasiyan, paano na nga, English pa, Tagalog na lang. The Master, ito maganda to. Master, you have been so good to your servants and, mali. Sabi niya, okay, ganito na. Okay. Mas maganda yata, mas sincere. Okay, Father, I have sinned against heaven and in you. I'm no longer worthy to be called your son. Good. Make me like your hired servant. Ang ganda ng stage na tatlo. Father, I have sinned against heaven and on you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Make me, underline. Make me like one of your hired servants. Napansin niyo mga kapatid? Na minsan kapag pumunta ka sa rock bottom, nadi-disciple ka. O pansinin nyo, nadi-disciple eh. Tingnan nyo, napansin nyo ba yon? Nung humihingi pa lang siya ng mana niya, sabi niya, give me. Nung nasa rock bottom na siya, sabi niya, make me. Make me. Kasi noon, ang gusto niya lang yung makukuha niya sa tatay niya. Pero nung nasa rock bottom na siya, sabi niya, Lord, bahala ka na. Tatay, bahala ka na. Just make me whatever you want me to do. So there's been a shift between give me, to make me. Kasi when you are at the rock bottom, talaga marirealize mo, sasabi mo sa Panginoon, Lord, sa tagpong ito ng buhay ko, hindi ko na kailangan ng bagong sasakyan. Hindi na kailangan ko ng bagong bahay, hindi na promotion. Just make me something. Just make something out of my life. Masaya na po ako. Malakad ko lang yung purpose ng Diyos sa aking buhay. Gamitin mo lang ako, Panginoon, okay na po ako. And make me who you want me to be. Make me a living testimony of your goodness and your faithfulness. Make me a servant. Make me a better wife, a better husband. Make me a better person. Make me a better employee. Make me a better employer. Make me better, Lord. Just make something out of my life. He's grown. Lumago siya eh. Nag-mature siya. Na-realize niya that the relationship with his father is not just about what I can take from you, but now what I can give to you. But unfortunately, hindi niya sinabing, make me a better son, make me a better husband. Sabi niya, make me like one of your hired servant. So sinasabi niya, di bali nang ma-demote ako, basta lang magkaroon ako ng access sa pagkain. I'm just giving you a perspective here. Because for many years, we've thought
na ang dahilan kung bakit siya bumalik sa tatay niya, mahal na mahal niya yung tatay niya. But read the Bible again. Bakit siya natauhan in the first place? Dahil ba sa pagmamahal niya sa tatay niya o sa gutom niya? Kaya minsan okay din nagugutom, no? Sabi mo sa katabi mo, gutom ka na? O magandang reminder yan. Naaalala mo si Lord pag gutom ka. Hallelujah! Amen? Pero mo, imbis na nung nandun siya sa pig pen, imbis na daddy na sa isip niya, belly na sa isip niya. Gutom siya eh. Gusto niyang bumalik. Kaya sabi niya, just make me one of your hired servants. Di ba aling ma-promote ako from sonship to servant? Ang importante, magkaroon nila ako ng access dun sa pagkain na ibinibigay ng aking ama. Willing ako mag-settle for less. Kasi matindi naman ang ginawa ko eh. So okay lang, i-demote na ako kahit hindi na ako tawaging anak. Nilimitahan niya yung sarili niya based on his past. And boy, how many of us are doing the same thing? Na nililimit natin ang calling at purpose ng Panginoon sa atin just because of what you did in the past. Hindi na ako karapat dapat mag-worship lead because of what I've done. Hindi na ako karapat dapat maglingkod because of what I have done. You are limiting yourself of what God can do to you based on the past things that you did. Hindi tama ang ginawa natin. Pero hindi ibig sabihin nagkamali tayo ay natapos na rin ang pagtawag ng Panginoon sa atin. Ang purpose ng Lord nagpapatuloy sa atin. Yung nga lang, inaalaw natin yung ibang tao na sila ang magdikta at magdagdag ng storya na hindi naman talaga storya na pinapaniwalaan natin. Kaya ang baba ng confidence natin. Tignan nyo sa verse 30. Because for many years, I thought, di ba sabi ng scripture wild? Everybody say wild. Ba't kaya wild? Ano tumatakbo sa isip niyo pag sinabing wild? Siguro nagpakalasing siya o grabe siguro, he's drinking himself to death. Naubos lahat ng kayamanan niya. Come on, sagot naman kayo. Amen? Siguro prostitutes, babae, yung mga ganyan. Pero hindi dinefine ng Bible, sabi lang, wild living. Hindi sinabi sa atin. And for many years, lagi ko sinasabi every time ako nagpipreach, inubos niya yan sa sugal, sa pag-iinom, sa mga babae, sa mga prostitute. Probably. But we don't really know what happened. In fact, I've realized, habang binabasa ko to, na yung idea ng prostitution, nakuha ko sa older brother. Tignan mo verse 30. Nung bumalik na yung anak at nagpa-party na, tignan mo yung sagot ng older son. Verse 30, please. But when this son of yours who squandered your property with prostitutes come home. So hindi natin sure kung talagang ginastos siya sa prostitute, pero yun ang assumption ng older brother. Ginamit niya yun sa prostitution. And sometimes, hindi tayo maka-move forward at maka-step in sa lahat ng mga plano ng Panginoon sa atin kasi mas naniniwala tayo sa assumption ng ibang tao sa ating nakaraan. Sa mga dinagdag nilang story about our past. That our past is so ugly and we cannot comprehend that the future that God has for you is so lovely. That you cannot change your past but you can always change the future that God has for you. Hallelujah. Ginamit niya ba? Come on, somebody. Woo! Ginamit niya ba yung kanyang pera sa prostitution? Probably. Pero mag-ingat tayo na mag-assume tayo ng mga bagay na ginawa ng ating kapatid based on their past. Kasi kahit na tayo ay nagkamali, you made a mistake. But you are not a mistake. You failed, but you are not a failure. Kaya nga yung older brother, dahil sa assumption niya, prostitution yan eh. Nung bumalik yung kanyang kapatid at nagpa-party yung tatay, hindi siya pumasok sa loob. In fact, tignan niyo itong story na to sa verse 25. Pagdating niya sa bahay ng older brother, kasi mga panganay talaga, late umuwi yan, no? Verse 25. Meanwhile, the older son was in the field. Nagtatrabaho naman pala. Kayo naman, assumption kayo eh. Okay? When he came near to the house, he heard music and dancing. Now, I just have a theological tension here. I can hear music, but I cannot hear dancing. So for you to hear dancing and music, ibig sabihin may matinding parting nagaganap talaga. Sa muling pagbabalik, you can hear dancing. Right? So nung narinig ito ng older brother, ng panganay, verse 26, tinawag niya yung servant niya, sabi niya, ano meron dyan? Verse 27, kasi boss, yung kapatid nyo, bumalik na po. And by the way, yung inaalagaan nating, yung baka, yung inaalagaan natin, pinatay na rin po. Ano pinatay? Once a year lang natin. Hindi, pinatay na po. Kasi nakabalik daw po yung kapatid ninyo. Hindi nag-init niya yung galit niya. Kasi ibig sabihin nun, napaka-special na okasyon na yung once a year nyo lang ginagawa, in advance, hindi ka pa invited.
Kaya sabi ng verse 28, the older brother, verse 28, became angry. And he refused to go in. Ayaw niyang pumasok. Tignan niyo to ha. Yung dating nasa loob, nasa labas. Yung dating nasa labas, nasa loob. Nagkapalit sila ngayon. So his father went out. So hindi siya pumasok, yung tatay ang lumabas. Tignan niyo naman ang kabutihan ng tatay. Kala mo Father's Day na, no? Lumabas yung kanyang tatay, verse 29. But he answered to his father, look, sabi niya sa kanyang tatay, Dad, all these years, I've been slaving for you. Hindi kita sinuway. I've never disobeyed your orders. I've never disobeyed your orders. I've never, oh really? Really? Minsan kasi tayo talaga, exaggerated tayo minsan, ano? Inflated version of ourselves. I've never disobeyed your orders. Yet, you never gave me even a young goat. So I could celebrate with my friends. Tingnan niyo to. Sabi niya, Daddy, pinatay mo yung baka dyan. Once a year lang natin pinapatay. Hindi mo pa ako, wala akong natanggap na invitation. Ano sabi niya, tingnan mo, ako nagpapakapagod, galing pa ako sa field. Nagtatrabaho ako sa iyo, pero kambing lang na bata, hindi, gusto lang pala nito adobong kambing eh. Pero ano sinasabi niya? Hindi mo ako mabigyan para makapag-celebrate ako sa aking mga kapatid. Now, there is something wrong sa relationship ng bunso sa tatay, but there is also something wrong with his relationship with his father. Kasi sabi niya, nagpapakapagod ako. I've been slaving myself. Ba't ka nagpapaka-alipin? Di ka naman alipin. Anak ka eh. Bakit? Yung kanyang relationship sa tatay niya is based on works and merits. Dahil I do good, I expect blessing. And if I do bad, I expect what? Bad things. Ang mga Pharisee, they have a perfected life on the outside but corrupt on the inside. Bakit? Ang relationship nila sa Diyos, performance-based. Kabisado ko ang 630 commandments, I deserve God's blessing. Do you understand? Kaya ba napansin niyo mga kapatid, ang mga Pharisees lagi nakakarinig ng teaching ni Jesus pero hindi na bago buhay nila. Pero yung mga sinners, yun yung nababago, yun yung nagre-repent. Ang sabi ng tatay, ng panganay na anak, kahit batang kambing, hindi mo man lang, hindi deserve ng kapatid ko yung party na yan. Swile yan eh. So para sa kanya, he doesn't deserve it. So para sa older brother, I deserve that party. I earned that party. And by the way, Daddy, kuripot ka. Kasi kahit maliit na kambing lang, hindi mo binigay sa akin. So instead na i-celebrate niya yung repentance ng kapatid niya, ang gusto niyang gawin, yung tatay mag-focus sa performance. Amen. Masyado siyang focus sa justice na nakalimutan niya, oo, amen, you have been doing these things to your father, but hey, your older brother is back. Nagrepent siya sa kanyang pagkakasala, and sometimes we're so focused on performance than repentance. Hallelujah. Buti na lang wala ako doon. Kung alam mo, kung Superboy, sa Superbook, bigla ka lumalabas doon. Alam mo, sasabihin ko talaga doon sa older brother, why are you trying to earn the very thing that your father is freely giving to you? Ba't mo ina-earn yung bagay na pwede mo namang kunin in the first place? Sino sa inyo may rep? Taas kami lahat na may rep. Taas kamay. Okay, blessing. Sa lahat ng mga nanay na may rep, at yung anak po ninyo ay mahigit sa 2, o at least, hindi lang isa anak nyo, 2, at least 2 anak nyo. Sa bahay po ba ninyo, yung rep ninyo, ang pwede lang magbukas, yung mga mababait na anak? Lahat pwede, no? Kahit hindi nagpaalam nung nag-field trip? Okay, kahit na sinabi, project daw, pero Dota talaga? Pwede? Amen? May access sila sa refrigerator, not because of what they did. Hindi sa performance. May access sila kasi anak sila. Yung kapitbahay walang access sa rep mo. Kahit pinakamabait na kapitbahay pa yung sa buong mundo, wala silang access. Bakit? Walang relationship. And every time na titignan mo ang Diyos na performance-oriented God, every time na pupunta ka sa church, lagi mo sinasabi, Lord, nagsimba ako ngayon. So, ibig sabihin nito, itong linggo kong to, pagpapalain mo, Lord, di ba? Napakabuti mo. So, Lord, kiniklaim ko na kagad in Jesus' name. Kaya, alam nyo, kaya maraming Christians, bangag. Oh, alam nyo kung bakit? Yung hindi ka nagsimba ng Sunday, hindi ka nagsimba ngayon,
So in-expect na hindi ako nagsimba. Ano, kawawa naman tong linggong to. Punong-puno na naman ang sumpa mararanasan ko sa buhay ko. Tapos kinabukasan nung Monday, na-promote ka pa, bangag kayo. Sabi ko, paano nangyari yun? Di ba dapat di ako nagsimba? Dapat puro kaguluhan. Pero ba't ganun? Di ako nagsimba, pero kinabukasan na-promote pa ako. Paano nga? Bangag ka eh. Di ba, naguguluhan ka rin eh. Sabi mo, bakit ganun? That's what we call grace. You don't deserve it. But God gave it anyway. Nagnakaw ka na nga ng noodles sa 7-Eleven. Sa dami-dami naman ng nanakawin mo, sinakripisyo mo yung reputasyon mo dahil sa noodles. Jampong naman, pastor. Pag nagnakaw ka ng noodles sa convenience store at nakita ka ng guard, ano yan? Buntis lang po ako, sir. Hindi, ano yung tinatago mo pag nilabas mo? Sorry po, nagnakaw po ako. Tagang gutom na gutom lang po talaga ako eh. Kung ang security guard magiging just o makatarungan, ipapablatter ka niya, papakulong ka niya, ilalagay yung picture mo doon sa 7-Eleven. Huwag tularan. Correct? Yun ang justice. Yun ang deserve mo dahil nagkamali ka. Correct? Pero kung yung security guard may mercy, this is the difference between justice, mercy, and grace. Sa justice, gumawa ka ng kasalanan, kulong ka. Sa mercy, o sige boy, total, alam ko namang nagawa mo lang yan dahil sa gutom mo. Okay, papakawalan na kita. Pero wag mo nang ulitin yan ha. Ang tawag doon, awa. Mercy. Amen? Sino sa inyo okay na kayo sa mercy? Yeah, okay na. Pero alam niyo yung grace? Kaya hindi natin maintindihan ng grace, ganito ang grace. Nagnakaw ka ng noodles, nahuli ka ng security guard. Ano yan? Boss, sorry, gutom na gutom lang talaga ako. Ay, ganun ba? Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Sige, makakaalis ka na. Okay na yan. Balik mo na lang yan doon. Okay na. Pinatawad na kita. Okay na yan. Ay, by the way, ito pala, 20,000 pang tuition fee mo. Ha? Sir, bakit? Hindi, okay lang to. Okay lang yan. Pinapamigay talaga namin yun sa mga nagnanakaw dito. O, sige, sana. Alam mo kung bakit hindi mo maintindihan ng grace? Kasi gumawa ka na ng mali, pinagpala ka pa. Why? Because you are not deserving of it in the first place. Kaya takang-taka ka, bangag ang isip mo, kasi nung nag-formal dress ka, kala mo pagpapalain ka ni Lord eh. Amen? Nakaitim ang buhok ko, sabi mo, kompleto to, bingo to, biruin mo, nakapormal ako sa church, nakaitim pa yung buhok ko, tapos kabisado ko pa yung mga Christian lingo na I'm blessed and highly favored. Kaya sabi mo, bingo to, sigurado pagpapalain ako ng Panginoon eh. Pero nagugulat ka, ikaw yung itim ang buhok, yung kapitbahay mo, green yung buhok, yung pinagpala. Hindi mo maintindihan eh. Kasi ang expectation mo, pag itim ang buhok ko, pag mukha ko matino, pag maayos ako yung pinagpapala ng Lord. Kaya nababagag tayo eh. Kasi hindi natin maintindihan yung grace ng Panginoon kasi ang grace ng Lord, tinanggal ang performance out of the equation. Nilagay tayo lahat on equal ground, on equal footing. Para ipantindi sa bawat isa sa atin, hindi ka mahal ng Diyos dahil mabait ka. Mahal ka ng Diyos kasi mabait siya. Naging mabuti ang Diyos, naging tapat ang Panginoon, naging faithful ang Diyos, na kahit nakalimot ka at di ka naging faithful, ang Diyos na natiling tapat at natiling faithful. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya hindi niya matanggap yung kanyang kapatid. And I will close with this. Kasi yung kapatid niya, pariwara, rebelde. Pero sabi ng scripture, pagkatapos isulat ng older son, yung kanyang speech, bumalik siya sa kanyang tatay. Verse 20. I will close with this. So tumayo siya, pumunta siya sa kanyang tatay, umuwi na siya finally. Sabi mo nga sa katabi mo, balik ka na. Sabi mo sa katabi mo, balik ka na. Balik ka na. Alam kong matagal ka na nandito pero yung puso mo wala talaga rito. Balik ka na. Balik mo na yung puso mo. Sabi ng Bible, but while he was still a long way off, his father saw him. And he was filled with compassion. The father saw him. Sabi ng scripture, nung bumabalik na yung anak, malayo pa lang siya. Nakita na siya ng kanyang tatay. The father saw him. Now listen, hindi alam ng tatay kung kailan yung anak niya babalik. Yung anak, alam niya kung kailan siya babalik. Pero siya hindi siya aware kung kailan babalik yung kanyang anak. Pero imbis na yung anak ang unang makakita sa kanya, yung tatay ang unang nakakita sa kanya.
Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nung lumayo ka, God is always looking out for you. Five years nang hindi umaatin yun 5 years na yung nagre-rebelde Tagal na nung hindi nagsisimba. Kailan kaya siya babalik? The Father is always looking out for him. The Father is always looking out for you. Kahit nung lumayo ka, hindi ka nilayuan ng Panginoon. Kahit nung lumayo ka, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Kahit nung mga panahong hindi mo siya naalala, lagi kang naaalala ng Panginoon. He's always waiting for you to come back. Balik na. Kaya nung nakita niya yung kanyang anak, ang sabi ng scripture, he was filled with compassion. Napuno ng awa ang kanyang puso. Now, hindi napuno ng galit ang puso niya. Kasi kung iba yan, ba't bumalik ka pa? O diba, natauhan ka din? Babalik-balik ka rin pala Ang yapang mo kasi. Gusto mo maging independent. Lalayo-layo ka pa. O ngayon, babalik-balik ka rin. Kasi kung iba yan, taga-ibang church Kung taga-ibang church yan, kapag bumalik ka, ano sasabihin? Ba't bumalik ka pa? Naka-cross arms pa yan. O, balik-balik ka pa. O, kinain mo rin yung pride mo, no? Pero itong tatay na to, ibahin mo. Hindi siya naka-cross arms. He was filled with what? With compassion. Nakita niyo yung kanyang anak, madungis, probably amoy baboy. Gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon na si Jesus bumaba dito sa mundo. Hindi para i-condemn ka, kundi i-justify ka. Patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Lahat ng tao kaya kang husgahan at i-condemn, pero si Lord lang ang kayang tumingin sa iyo ng may grace and mercy, and He will always look past your mistakes and look past your weaknesses. Hindi nakikita ng Lord ang mali, ang weaknesses, ang nakikita niya kung ano yung bagay na pinagsisisihan at ginawa natin kung bakit tayo bumalik sa ating Panginoon. He was filled with compassion. And the next verse, sabi ng scripture, he was filled with compassion. That's why the father ran to his son. Tumakbo yung tatay sa kanyang anak. And I can hear yung mga Jewish audience, nung sinabi ni Jesus, ang tatay ay napuno ng awa at tumakbo sa kanyang anak. Sabi ng mga Jewish people, bakit? Because sa Jewish culture, ang lahat ng lalaki over 30 years old ay hindi allowed na tumakbo. Undignified ang lahat ng taong tumatakbo at the age of 30. Dahil sa suot nila, para sila'y makatakbo, kailangan nila itaas yung kanilang suot. Nare-reveal yung kanilang underwear. Right? So hindi sila talaga pwedeng tumakbo. Supposedly, ang tatakbo yung bata palapit sa ama. Supposedly, ikaw dapat ang tatakbo palapit sa Diyos. Pero ang Diyos mismo ang tumakbo palapit sa iyo. Ano, para sampalin ka? Para pagalitan ka? No. He hugged him. Niyakap niya ang kanyang anak at kanyang hinalikan. And by the way, the word kiss is a lame term. In the Greek, ang ibig sabihin ng hinalikan is continuous, repeated kissing. Mwah! 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 Anak, I miss you. What happened to you? Naamoy baboy ka, pero okay lang. What happened to you? Because the father saw his son and he was filled with compassion. Tignan nyo, hindi pa nagsasalita yung anak. Malay ba natin, kung bumalik yung anak, sasabihin niya, Dad, kulang na akong pera, pengi uli. Right? Pero hindi niya inantay. Miss na miss niya yung kanyang anak, kaya niyakap niya yung kanyang anak. At kanyang hinalikan. Mwah, 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 mwah. Siguro yung anak sabi niya, wait, Dad, may speech ako. Teka lang, wait. Father, I have sinned against, wait lang, Dad. I've sinned against heaven and on you, I'm no longer worthy to be called your son. Sabi niya, wait, bring out the best robe on him. Put a ring on his finger. Look at this verse. In verse 21. 21, please. The son said to him, Father, habang hinahalikan niya, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. May kulang? Tatlo yung part ng message niya, di ba? Ano yung unang part? I have sinned against heaven and on earth. Ano yung pangalawa? I'm no longer worthy to be called your son. Ano yung pangatlo? Make me like one of your hired servant. Hindi na hinayaan ng ama na umabot siya sa third stanza ng kanyang speech. Na habang sabi ng tatay, okay, hey, punta kayo rito. Bring out the best robe. Put it on him. Hindi na inantay ng ama na mabanggit niya yung salitang servant. Tinawag na kagad siya ng tatay niya na anak. Because para maging servant, you have to earn the blessing. But for a son, you just have to be you. And come back to the Lord and you will receive all of these things.
Call on Him. He is your Father. Tumawag ka sa Diyos. Tumakbo ka palapit sa ating Panginoon. Tumawag ka lang ng tumawag. Hindi mo kailangang alamin ang Hebrew, ang Greek at ang King James Version para makatawag ka sa ating Panginoon. Just call on His name. Abba, Father. Daddy, my Father, I'm coming back. I once was lost, but now I am found. Kaya sabi ng tatay, quick, bring out the best robe. Put it on him. Na hindi sinabing robe lang. Ano sabi? Best robe. Hindi sinabi ng tatay, maligo ka muna anak, madudumihan yung robe. No. Sinuotan ng tatay ng robe ang kanyang anak. Kasi alam niya, pagpasok niya ng bahay, pwede siyang tignan ng ibang tao. Sino itong mabaho na to? Sino itong mabaho na to? And the robe covers the mess and the dirtiness of his son. Ano sinasabi ng Panginoon? Robe, by the way, robe signifies dignity. Binalik ng Lord yung kanyang dignity. Alam kong dati kang tagapag-alaga ng baboy, pero ngayong bumalik ka na, yung dignity mo ni-restore na ng Panginoon. Come back. Bring out the best robe, put it on him. Put a ring on his finger. Ring signifies acceptance and access. Authority and access. So sinasabi ng ama sa kanya, when you come back, your access is restored. Your access is restored. You can always come boldly to the throne of His grace. Napakabuting ama ng ating Panginoon. Sabi niya, bring out the best robe, put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Ang lahat na nakapaa, yung mga barefoot, slave. Pero lahat ng may tsinelas, may freedom. Binalik ng Lord yung freedom niya. Binalik ng ama yung kanyang freedom. Hindi siya trinato ng tatay niya na makasalanan. Trinato siya na kanyang anak. Nangyayari po ba ito sa buhay ninyo, mga kapatid? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na kahit tayo hindi natin maintindihan kung paano tayo pinagpala ng Panginoon? Minsan man nafe-feel mo na parang hindi mo deserve yung feast na hinanda ng Lord, yung celebration na hinanda sa iyo ng Panginoon. May mga blessings ka bang nakukuha sa buhay mo na alam mong hindi mo na-earn? Mga breakthrough pinaranas sa iyo ng Lord na alam mo na hindi mo pinagtrabahuan? Every time mararanasan mo na hindi mo deserve ang lahat ng mga pagpapalang ito at inirestore ng Lord ang lahat ng access sa iyong buhay, this has to be God. This has to be God's grace. Because the grace of God is the unmerited, unearned